Nababahala rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ngayon sa Senado. Ito'y dahil sa mga nabinbing panukala at mga trabaho na posibleng magpaantala sa serbisyo sa mga Pilipino, lalo na ngayong nahaharap sa iba't ibang hamon ang bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Angelique, get back to work. Yan yung naging hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador matapos nga ang 2 araw ng pagsususpinde ng sesyon nito. Sabi ng Pangulo, maraming trabahong dapat gawin, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin anya maintindihan kung bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon gayong ang patakaran ay dapat maipaalam ito ng 3 araw bago ang kanselasyon at dapat may mabigat na dahilan anya para rito. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. Nabahala rin ang Pangulo sa mga pangyayari sa Senado na tila anya nagdulot ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan nito. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala. The 2 other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator. And we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Sabi pa ng Presidente, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. Dagdag ng Pangulo, hindi niya inakala na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika. Ang nakakalungkot pa niya na dumating pa ito sa ganitong punto. The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive. Natanong din ng Pangulo sa kung ano maaari niyang gawin sa pangyayari sa Senado at may opsyon na raw na tinitingnan ang pamahalaan. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Angelique, pa naman sinabi ng Pangulo na may remedyong tinitingnan ng pamahalaan, binigyang diin pa rin niya na hindi pwedeng pakialaman ng ehekutibo ang lehislatura dahil co-equal branch nga raw ito ng gobyerno. Sa halip, hinimok niya ang mga senador na kontrolin ang kanilang sarili at magsilbi na lang ng tama. Angelique. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.